Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. In today's video, I'm gonna show you how I clean this fish for my sashimi. Gagawa po ako ng sashimi at ipapakita ko po sa inyo later on. At itong isda nga pala guys ay huli ito ng aking mister at pumunta sila ng kanyang mga kaibigan sa dagat para mag-fishing. Actually, ginagawa nila ito every year. Parang banding lang nila para magkaroon sila ng kanilang bonding kasi hindi sila nagkikita lagi sa araw-araw kasi busy sila sa kanilang mga work. At hayan guys, lilinisin ko muna yung isda, tatanggalin ko muna yung nizo or yung internal organ, nabubulol ako ng isda na to para mas malinis po siya bago po natin kainin kasi sashimi nga po ang aking gagawin sa isdang ito. Pero hindi ko po yan gagawin sashimi lahat kasi hindi namin mauubos yan. Ilang peraso lang ang gagawin ko at yung mga hindi ko na nagawang sashimi, yun ay ilalagay ko sa freezer. At bibigyan ko rin yung aking kapitbahay kasi nga palaging nagbibigay yun kung ano-ano sa akin. Tapos ayun, para naman makabawi ako sa kanya. So, ayan, ilalagay ko muna sa ziplock ang mga hindi ko gagamitin na isda at itatabi ko para ma-preserve sila. Ayan, ilalagay ko sa freezer. Ayan. At pagkatapos nito, guys, ayan, umpisahan na po natin yung hihiwa ng isda. Ayan, panoorin nyo po kung paano ko po gagawin yung paghihiwa ng isda. Napakahirap nito para sa first timer kasi nga mabusisi siya. Kailangan walang tinik yung isda. Niya. Matrabaho diba gumawa ng sashimi, pero since once a year ko lang naman ito ginagawa, so carry na. Ina-enjoy ko na lang yung moment na to kasi nga pinaghirapan ito ng aking husband at ayun, kailangan ko din paghirapan na i-prepare para i-serve para sa kanyang hapunan. Mas masarap kasi guys, 'di ba, kapag sarili mong huli yung isda, kagaya ng pagtatanim, mas masarap kumain kapag sarili mong pinaghirapan yung pagtatanim at lalo na kapag namumuna at nagkaroon ng resulta yung pinaghirapan mo. So ito na yun. So kailangan natin paghirapan din para sumarap ang pagkain. Guys, hindi lahat ng klase ng isda ay kailangan balatan para sa sashimi. Nagkataon lang na itong fish na to ay matigas yung kanyang balat at kailangan talagang balatan
kasi medyo makunat guys yung kanyang balat kapag kinain natin as sashimi. So, kailangan talaga natin balatan siya para masarap ang sashimi natin. Pwede tayo guys gumamit ng kitchen na tweezers para matanggal natin yung mga buto sa gitna or sa gilid ng isda. Pero sa akin, kasi nagmamadali na po ako, kailangan ko pong bilisan ang pagka-process nito kasi almost 7 na. Kapag 7, ayun, kadalasan naghahain na ako para sa aming hapunan. So, kailangan bilisan ko na talaga siya kasi ang aking ang aking husband ay sigurado nagugutom na ngayon. Disclaimer lang po, I'm not a professional in making sashimi. So, if you wanna learn on how to make a sashimi or yung proper, proper steps on how to make sashimi, please ask the experts. Ayan, hinugasan ko po yung ulo at buntot ng isda and I placed them under the sashimi for dramatic plating. Char lang guys! That's all for today guys. I hope you like this video and see you on my next one. Bye bye!